Chapter 11. Hindi mo lang ba naisip na masasaktan ang anak ko sa ginawa mo? At anong gusto mo? Magsinunggaling sa anak mo. Mas lalo lang siyang masasaktan sa mga kasinunggalingan mo. Well, ganyan ka naman talaga. Sinunggaling ka. Kaya nga hindi mo magawang aminin sa akin na may relasyon kayong dalawa ni Gray, hinayaan mo akong maniwala na may gusto si Gray sa akin. You betrayed Melnil Andy mo si Gray. Gray na naman. Kailan ba ayaw niyang mag-move on sa nakaraan na ito? Kay tagal na nung at ikakasal na siya sa ama ng mga anak ko. Kung meron man dapat magdamdam dito, magalit at manambat, ako dapat iyon. Hindi ko inagaw si Gray sa kanya, hindi din naman sa kanya si Gray. Pero siya, alam niyang ikinasal na kami ni Shechor at may anak kami pero nagawa pa rin niya itong agawin mula sa akin. Ginamit niya ang pagmamahal ni Shechor sa kanya para saktan ako. Halata naman gusto lang niya akong saktan, hanggang ngayon, si Gray pa rin naman ang gusto niya. Masyadong obvious ito. I have my ways to tell my daughter, wag mo akong pangunahan. Mariin kong sabi sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga pagkatapos. Wala sa plano ko na patulan siya pero sa tingin ko kailangan ko nang magsalita tungkol sa paratang niya sa akin, para matapos na ito. Napapagod na ako sa paulit-ulit niyang pagbanggit sa nakaraan. Alam mo Sofia, ayaw ko na sanang patulan ka sa madalas na paratang mo sa akin sa nakaraan dahil para sa akin, wala akong kasalanan sa'yo. Pero sumusobra ka na kaya makinig ka dahil ngayon lang ako magsasalita at sana ipasok mo ito sa isip mo. Wala akong inagaw sa'yo. I didn't betray you dahil mali ang inakusa mo sa akin, kaibigan ko lang si Gray, pareho natin kaibigan. He's not yours dahil pareho tayong kaibigan lang niya kaya wala kang karapatan na magdamdam dyan na parang inaagawan kita. Again, pareho lang natin kaibigan si Gray. Hindi siya sayo. Hindi ka niya mahal ng higit pa sa isang kaibigan, iyon ang totoo, at kailangan mong tanggapin layan para makapag-move ka na. Hindi ko napigilan sabihin ito para magising na siya sa katotohanan. Naniningkit ang mga mata niya pagkatapos kong magsalita. You forced me to confess my feelings for Gray in front of everyone. You made me believe that I wouldn't be embarrassed because you said Gray loved me. You're the reason I ended up in disaster. You're the reason Gray and I never ended up together. Paninisi niya sa akin. Okay. Inaamin ko na nagkamali nga siguro ako ng judgment sa naramdaman ni Gray sa'yo but I didn't force you, Sofia. Nakalimutan mo na bang pinigilan kita na ipagpatuloy yun pero ipinagpatuloy mo pa rin. At saka hindi ko kasalanan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Gray. Kahit paman, walang nangyaring masama sa'yo, hindi pa rin kayo ikakasal ni Gray kasi hindi kanya mahal ng higit pa sa isang kaibigan. Iyan ang totoo, Sofia. Panipi. Tinumbasan ko din ang galit niya. She became so irrational. Wala nang kabuluhan ang mga pinagsasabi niya. Walang hiyakal, galit na sabi ni Sofia at plano niya akong sugurin para sabunutan ng may hamarang sa aming dalawa. Si Gray ang gumagawa nito. Gray si Sofia, palyak-iyak pa ito. Inaway ako ni Sophie, hindi pa rin siya nagbabago. Palaaway pa rin siya hanggang ngayon. Kilala mo naman siya, di ba? Hindi ako nagsasalita para ipagtanggol ang sarili ko kay Gray, bagkus, napataas lang ang kilay ko. Okay, huwag ka nang umiyak, si Gray na nagpaawang sa labi ko. Sophie, mag-usap tayo mamaya. Sasamahan ko muna si Sofia dahil may pag-uusapan kaming mahalaga na tungkol sa aming dalawa. Really? Si Sofia na halatang tuwang-tuwa. Kunot-noo naman ako. Anong nangyari? Hindi naman siguro magtataksil si Gray sa asawa nito. Patay na patay ito sa asawa nito. Hindi ko dapat pag-isipan ng masama si Gray. Mas mabuti na rin na kausapin niya si Sofia para maintindihan nito ang totoo. Nasundan ko lang ng tingin sina Gray at Sofia na humakbang para iwanan ako. Ngumisi pa si Sophie, halata na iniinggit ako. Hindi naman ako naiinggit. Wala naman kasing dapat ikainggit. Nang nakalayo na sina Sofia at Gray, napalanghap ako ng hangin para kalmayan ang sarili ko. Umaasa talaga ako na titigilan na ni Sofia ang anak ko at sana umalis na sila dito sa beach resort. Tahimik na yung buhay namin ng mga anak ko, bigla na lang nag-ulo nang dumating sila dito sa resort ko. Pagkatapos kong kalmayan ang sarili ko, humakbang ako para bumalik na ng bahay.
Wala ako sa mood na bumalik sa clubhouse, masyadong napagod hindi lang katawan ko kundi pati na puso at isip ko dahil sa pag-aaway naming dalawa ni Sofia. Hindi ko ginusto na humantong kami sa ganito pero anak ko na yun sinasaktan niya. Mahal ko si Sofia, kakambal ko siya, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya pero mas mahal ko ang anak ko. Hindi ko hahayaan na saktan niya ang anak ko. I was exhausted pero talaga nga naman minamalas ako. Bigla kasing sumulpot si Shachar sa harapan ko at may dala pa ito na bouquet of tulip na siyang paborito kong bulaklak. Hello baby, nakangiti niyang bati sa akin. Agad na buhay ang matinding galit ko sa kanya. I don't know how he managed to smile at me after all the stress and pain that he brought to my life. Anong kailangan mo sa akin? Pataray kong tanong sa kanya. Flowers for you. Tanggapin mo na. Ang layo ng binilhan ko nito. Napatingin ako sa bulaklak. Napakaganda nito tingnan. Pero nang naalala ko na galing ito sa kanya, pumapangit bigla ito sa paningin ko. Pero tinanggap ko pa rin naman ito, baka isipin pa niya na hindi ko marunong magbigay ng importansya lalo na sa effort niya. Thank you, baby. Foris na putol ang iba niyang sasabihin nang itinapon ko ang bulaklak na bigay niya sa basurahan na malapit lang sa amin. Sophie, laking mata niyang sambit. Ibinigay mo na, di ba? Kaya pwede ko nang gawin lahat ng gustuhin ko sa bulaklak na yan. Pasalamat ka nga at pinahalagahan ko pa ang effort mo at tinanggap ko ang bulaklak mo. Pataray kong sabi saka ako humakbang para iwanan siya. Malalaki ang hakbang ko pero sumasabay siya sa akin. Sophie, please hayaan mo naman akong magpaliwanag sa'yo. Pangako ko sa'yo, wala na akong itatago sa'yo, lahat sasabihin ko sa'yo. Napahinto ako sa paglalakad at matalim ang titig ko sa kanya. Kitang-kita ko naman ang pagsisisi sa kislap ng mga mata niya pero wala akong pakialam dito. Huli na ang pagsisisi niya, masyado na akong nasaktan pati na ang anak namin. Shachar, humugot ako ng hininga, kung totoong nakaalala ka na, siguro naman naalala mo na lahat ng ginawa mo sa akin simula pa nung mga bata pa tayo. Hindi ko na dapat isa-isahin pa sa'yo ang mga iyon para iparamdam sa'yo ang tindi ng sama ng loob ko sa'yo. Hindi ko na rin kailangan ipaalala pa sa'yo ang mga pangako mo nung pinilit mo ako na pakasalan ka kahit hindi mo ako mahal. 5 taon Shachar, 5 taon mong sinayang ang buhay ko. Ayaw mo akong pakawalan dahil ang sabi mo, ayaw mong lumaki si Shanae na magkahiwalay ang mga magulang niya pero sa isang iglap bigla ka lang nakipaghiwalay sa akin kung kailan inaayos na natin ang pagsasama natin. Bakit Shachar? Anong nangyari? Bakit mo kinakain bigla ang mga sinabi mo? Yan ang mga katanungan ko noon na gusto kong sagutin mo pero hindi na ngayon. Dahil napagtanto ko kahit ano pang rason mo, si Sofia man o hindi walang kahit anong valid na reason para magawa mong saktan ang puso ko, para magawa mong talikuran ang anak natin at para sirain mo ang pamilya natin. So kahit ano pang rason mo, hindi na mahalaga, masyado mo na kaming nasaktan. Nanininikip ang dibdib ko pagkatapos kong sabihin ito, kaya hindi ko napigilan ang pamamasa ng mga mata ko. Kitang-kita ko din ang pamamasa ng mga mata niya. Sa mahabang panahon na magkakilala kaming dalawa, ngayon ko lang nakita ang luha niya. Sabi nila, matigas daw si Gray pero si Gray, ilang beses kong nakitang umiiyak, ang totoong matigas ay si Shachar, hindi ko siya nakita lumuha. Kung meron sigurong pagkakataon, hindi ko na maalala. I'm sorry Sophie pero maniwala ka, mahal kita Sophie. Mahal na mahal kita, tuluyan ng tumulo ang luha niya. I know I was asshole, sinubukan kong maging mabuting asawa para sa'yo, bumawi sa'yo pero lagi akong pinaglalaroan ng pagkakataon. Alam ko naman na nagkamali ako dahil inilihim ko lahat sa'yo. Pero muli umaasa ako na sana pakinggan mo ako sa pagkakataon ito kung kailan handa na akong magpaliwanag sa'yo. I'm sorry Shachar but you're too late now. Keep your secret all by yourself. Kitang-kita ko ang matinding pagkabigo sa mga mata niya. Hindi mo na ba ako mahal, Sophie? Hindi ko napaghandaan ang tanong niya kaya ilang segundo muna ang lumipas bago ko siya sinagot. Yes, I don't love you anymore, Shachar. An ko na sa mga mata niya nakatingin. Loving you though gave me 2 beautiful children but still it is the greatest mistake I made in my life. Panipik. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko habang nakatingin kay Sophie na humakbang palayo sa akin.
Habang palayo siya sa akin, mas lalo kong naramdaman na palayo siya sa buhay ko. At kasalanan ko kung bakit ang tingin niya sa akin ay ako ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Dahil ako mismo ang gumawa ng paraan para magalit sa akin si Sophie. Marami akong nagawang kasalanan sa kanya dahil sa mga maling desisyon ko. Napatulo ang luha ko. Sunod-sunod. Bigong-bigo ang pakiramdam. Hindi ko alam kung paano magsimula. Gusto kong mabawi muli ang pagmamahal ni Sophie sa akin pero hindi ko alam kung paano dahil sa dami kong kasalanan sa kanya. Nanghihina akong napasandaw sa katawan ng puno ng niyog na nadaanan ko. Tulong luha kong napatingala sa ulap. Pinagsisihan ko lahat ng nagawa ko. Gusto kong itanong kung bakit pakiramdam ko napakaailap ng kaligayahan sa akin, lagi na lang hinahadlangan ang pagkakataon kong lumigaya pero bigla kong naisip na ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng nangyari ngayon. At nasaktan ko hindi lang ang babaeng mahal ko sa simula pa lang kundi pati na ang anak ko. I don't know how to redeem myself from all those wrong things that I did to Sophie. Dahil sa nanakit na ang mga mata ko kaya napayuko ako. Kitang-kita ko ang pagkabasa ng buhangin dahil sa patak ng luha ko. Habang nakatingin sa luha ko, unting-unti bumabalik sa ganito ko ang nangyari sa nakaraan kung bakit nagawa kong hiwalayan noon si Sophie. Kung bakit nagawa kong talikuran ang pinanggako ko sa kanya. Oo, totoo. Totoong pinili ko si Sofia, hindi dahil sa mahal ko si Sofia kundi sa pakiramdam ko kailangan kong piliin si Sofia ang panahon iyon. Flashback You're Alive, Sofia. Hindi ko mapigilan sambit. Nakabawi na ako sa pagkabigla ko nang nakita ko siya pero hindi pa talagang tuluyan nag-sink in sa isip ko ang katotohanan na buhay pa siya. Hindi naman talaga ako namatay. Pinalabas lang ni na mommy at daddy na patay na ako para mailayo ako kay Sophie. Malapad ang ngiti niya sa akin. Alam mo naman di ba? Walang ibang gustong gawin si Sophie, wala siya ibang hangad kundi ang mapahamak lang ako. That's why parents hide me to protect me against my twin sister. And now, I'm back because of you. Masaya ka ba na buhay pa ako? Masayang bulalas ni Sofia, saka siya yamakap ng mahigpit sa akin. Hindi pa ako masyadong nakabawi mula sa pagkabigla ko kaya hinayaan ko lang siya na yakapin ako. Naninigas ako, hindi pa rin ako halos makapaniwala na buhay pa hanggang ngayon si Sofia. Hindi ko kanyang ipaliwanag ang naramdaman ko. Maya-maya nang nag-sink in na sa akin ang lahat, niyaya ko siya sa opisina ko para makapag-usap kami ng masinsinan. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin, Sofia? Bakit hinayaan mong isipin namin na patay ka na? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko sa nalaman ko na buhay pala siya. Maraming buhay ang nagulo dahil sa akala namin patay na siya. Pero nandito siya sa harapan ko, buhay na buhay. Pasensya na, 2 years akong nasa coma at nung nagising naman ako ay nagkaroon ako ng amnesia. Kababalik lang ng alaala ko, paliwanag niya. Masaya ka ba dahil buhay ako at nandito na ako sa harapan mo, Shichar? Bumalik ako dahil sayo. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Nakangiti niyang tanong sa akin. Napatitig ako sa kanya. Para sa akin, wala na ang kaibigan kong si Sofia, para na siyang estranghero sa paningin ko. I'm happy that you are alive, Sofia, ang tangi kong naisip na sabihin sa kanya. Hindi ko na pinansin ang iba niyang sinasabi. Alam na ba ito ni Sophie? Panipi. Hindi pa. Natatakot kasi ako na baka ano ang mangyari sa akin pag magpakita ako sa kanya. Baka matuluyan ako. Samahan mo ako kasi natatakot ako kay Sophie. Siya ang dahilan kaya muntikan na akong namatay noon. Siya ang dahilan kaya nagkahiwalay tayong dalawa. Naikuyong ko ang kamao ko sa sinabi niya. Galit na galit ako sa narinig ko kaya hindi ko na napigilan at kailangan na siguro niyang pagsalitaan. Sofia, ikaw mismo ang laging nagpapahamak sa sarili mo, huwag mong isisi kay Sofia kung ano ang nangyari sa'yo. Hindi ko hahayaan na pagsalitaan mo ng ganyan ang asawa ko. Kung ganyan lang din ang tingin ko kay Sophie, I suggest na huwag ka nang magpakita sa kanya, para maging ligtas ang buhay niya. Hindi si Sophie ang nagpapahamak sa'yo, ikaw mismo ang nagpapahamak sa buhay niya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Naramdaman ko ang pagkalma niya sa sarili kalaunan. Sunod-sunod ang paglanghap niya ng hangin. What happened to you, Shichar?
Nagtampo ka ba sa akin dahil matagal bago ako nagpakita sa'yo, nagpapaliwanag na nga ako, di ba? Bumalik ako para sa'yo. You can have me now, Shechar. Nerealized ko kasi nung nakaalala ako na ikaw naman talaga ang mahal ko at hindi si Gray. Wala akong pakialam sa sinabi niya. Hindi ako tanga para maniwala sa sinabi niya. At isa pa, wala naman talaga akong pakialam sa kahit sino ang mahal niya. I really don't like her ever since kahit pa itinuring ko siyang kaibigan. I was just guilty when she died, hindi ako nasaktan. Actually, nakahinga ako ng maluwag kahit na guilty ako dahil pakiramdam ko kasalanan ko ang nangyari. Naisip ko naman kasi na hindi na mapapahamak si Sophie kaya nakahinga din ako ng maluwag. Baka hindi mo alam Sofia, I have a wife now. Ikinasal na kami ni Sophie at may isang anak na kami. At plano kong magkaroon pa ng maraming anak kay Sophie. Ani ko sa kanya, pero pwede mo naman siyang hiwalayan, hindi mo naman siya mahal. Ako naman ang mahal mo Shechar. Pwede pa tayong dalawa. Pareho natin mahal ang isa't isa, deserve nating dalawa ang magsama, deserve nating dalawa ang sumaya. No, mariin kong tanggi. Hindi kita mahal Sofia, na tulad ng inlisip mo. Si Sophie ang mahal ko. Mga bata pa lang tayo ay si Sophie na ang gusto ko. Hindi ko lang alam kung paano iparamdaman yun sa kanya. The truth is I am protecting her and not you. At ang pakasalan si Sophie ay ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at wala sa plano ko ang hiwalayan siya. I love her. Wala akong ibang minahal kundi siya, ani ko na sa mga mata niya nakatingin. Nabura ang ngiti niya bigla sa sinabi ko. No, hindi totoo yan, Shechar. Ako ang mahal mo at hindi si Sophie. Sabihin mo na nagsisinungaling ka lang, na nagtampo ka fang sa akin. I'm sorry Sofia, pero iyan ang totoo. At saka, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi si Sophie ang nagpapahamak sa sarili mo, ikaw mismo ang nagpapahamak sa sarili mo. At ikaw din ang nagpapahamak kay Sophie. Biglang tumalim ang titig niya sa akin. Walang hiya ka Shechar, sinira niyong dalawa Sophie ang buhay ko. Kayong dalawa ang dahilan kaya hindi naging kami ni Gray. Kayo ang dahilan kaya ikinasal si Gray sa iba, kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Sophie, ako sana ang asawa ngayon ni Gray. Hindi ako papayag na magiging masaya kayong dalawa. Stop accusing the US, Sofia. We were doomed nung namatay ka. It's your parents' fault kung bakit inakala namin patay ka na. At saka, kahit hindi ka pa itinago ng mga magulang mo, hindi din naman ikaw ang magiging asawa ni Gray. We were Montreal, hindi namin magpapakasal ang taong hindi namin mahal. And Gray didn't love you the way how she loves his wife. Hindi si Sophie ang nagugustuhan ni Gray noon, wala silang relasyon ni Sophie. Gray loves his wife ever since. At sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo, Gray likes Sophie more than you. Halos nanlilisik ang titig niya sa akin. Maya-maya, may kinuha siya sa loob ng bag niya. Isang baril. Nanlaki ang mga mata ko nang itinutok niya ang baril hindi sa akin kundi sa sarili niya. Hindi ko hahayaan na magiging masaya kayong dalawa ni Sophie, Shechar. At ang kamatayan ko ay ang maging simula ng hindi kayo magkaroon ng katahimikan. Alam ko ang ginawa mo noon ikaw ang dahilan kaya nadisgrasya ako. Akala mo ba hindi ko alam na may inilagay kang gamot sa tubig na pinapainom mo sa akin? Si Sophie naman ang dahilan kaya ako napahiya, pinilit niya akong ipagpatuloy ang plano kahit ayaw ko. Kayong dalawa ang may kasalanan. Dahil wala nang saysay ang buhay ko, kaya wala akong pakialam kahit mamatay pa ako. Pero tandaan mo ito Shechar, mayaman man ang pamilya mo pero hindi kayo matatahimik ni Sophie, manganganib ang buhay niya, manganganib ang buhay nga anak nyo. Kahit umabot man ng ilang taon, hindi titigil ang taong nagbigay ng importansya sa akin para makaganti sa inyo. Habang buhay, wala kayong katahimikan. Hindi mo kilala ang mga kalaban mo, dahil hindi mo kilala ang mga taong nag-inject sa inyo ng isang virus. Napaawang ang labi ko. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Nabigla ka ba na alam ko? Dahil ang mga taong gumawa nung sa inyo ay ang taong nagpapahalaga sa akin. Pag mamatay ako Shechar, hindi lang masisira ang pagiging doktor mo dahil sa ginawa mo sa akin noon. Masisira din ang pamilya niyo ni Sophie at hindi magkakaroon ng katahimikan ang mag-iina mo,
dahil gagawin lahat ng mga tauhan ko para ma-inject sa katawan ni na Sophie at ng anak mo ang pinakamalalang virus na naimbento ng grupo na yon. At that virus will make them suffer for the rest of their life. Hindi sila magkaroon ng normal at tahimik na buhay. They will be in hell sa buong buhay nila. At walang magagawa ang pamilya mo pati na mga Saavedra, dahil hindi nila kilala ang mga kalaban. Ang tanong siya, Char, kaya mo kaya silang protektahan habang buhay laban sa grupong tinutukoy ko? Kaya Ma'am Ilka siya, Char, si Sophie o ako, pananakot ni Sofia sa akin. Aminado ako na natatakot ako. But I didn't immediately give in to Sophie's threats. I didn't want to abandon my family. I also didn't believe she could actually do it. I thought she was just angry. But I was wrong because Sofia wasn't joking, she was truly determined to make both my life and Sophie's miserable. Nasa isang hospital ngayon si Sofia, tinangkapalan niya ang magpakamatay, dahil sa hindi ako sumunod sa gusto niyang hiwalayan ko si Sophie. Alam mo ba kung nasaan ngayon ang ilang tauhan ng grupong tinutukoy ko siya, Char? Sobrang lapit lang sa kanila ngayon ang anak mo. Isang go signal ko na lang at patay ang anak mo ng sniper ng grupo. Akala mo ba talaga na nakikipagbiruan ako sa'yo? Hindi mo sineryoso ang sinabi ko. Naikuyong ko ang kamao ko. Ano ba talaga ang kailangan mo? Galit na galit kong sabi. Gusto kong saktan mo si Sophie, gusto kong hiwalayan mo siya at sumama ka sa akin. Iyan lang ang paraan para mailigtas silang dalawa mula sa galit ko. Kung hindi ka papayag siya, Char, walang pakialam ang grupo kahit umabot pa ng ilang taon, magawa lang nila ang masamang plano nila kina Sophie at sa anak mo. Pero bago that, hindi mo na maging tahimik ang buhay nila. They will be living in hell, siya, Char. Believe me. Wala akong maisip na ibang paraan, pagkatapos ng ilang beses na nanganganib ang buhay ni na Sophie at Shania na hindi nila nalalaman, kahit masakit, na pagpasyahan kong hiwalayan si Sophie. Ito lang ang naisip kong paraan para mailigtas ko sila laban sa grupo na naging dahilan kaya nagdusa ako sa loob ng 5 taon. Pero wala sa plano kong putulin ng buo ang ugnaya ko sa Maglina ko. Gusto ko pa rin maging bahagi ako ng buhay nila. Wala sa plano ko sumama kay Sofia, plano kong bantayan sina Sophie at Shania mula sa malayo. Pero sa huling pagkikita namin ni Sofia, na plano ko na sanang makipag-deal sa kanya, may nangyari, at nagising na lang ako na ipinakilala niya sa akin ang sarili bilang girlfriend ko. At mahal na mahal ko daw siya. Nandito siya ngayon sa tabing dagat na nasa harapan lang ng bahay na tinitirhan ni na Sophie at ng mga anak niya. Hinihintay niya ang paglabas ng anak niyang si Shania. Madalas niyang makikita ang anak niya na naglalaro dito kasama ang kaibigan nitong lalaki kaya anabangan niya ang anak dito. Maya-maya nakita niya ang batang lalaki na laging kasama ni Shania, naglalakad dito sa papunta sa bahay, mukhang pupuntahan nito ang anak niya para makipaglaro na naman dito. Napatago siya para hindi siya makita nito. Baka sabihin pa nito kay Shania na nakita siya nito at hindi nalalabas ng bahay ang anak niya dahil sa ayaw nito na makita siya. Masyado siyang nasaktan sa isipin na galit sa kanya ang prinsesa niya. Mahal na mahal niya si Shania. Pati na ang bunso na anak nilang dalawa ni Sophie. Gusto din niyang may akap ang anak niyang lalaki na sa pagkaalala niya aahan ang pangalan, pero sa ngayon, kailangan muna niyang unahin na hulihin ang loob ni Shania. Hindi niya kaya kahit isipin lang na galit sa kanya si Shania. At aminado siya, umaasa din siya na pag magkaayos na sila ni Shania, tutulungan siya nito para magkaayos din sila ng mami nito. Lumabas siya mula sa pinagtatagwan nang nakita niya ang anak, kasama nito ang kaibigan, parehong may hawak na truck toy ang dalawa. Kailan pa nahiligan ng anak niya ang ganitong laruan? Humakbang ang mga ito palapit sa mga bato, ikinarga ang mga ito ang mga bato sa laruan ng mga ito. At hinayla ng mga ito ang truck toy papunta kung ano ang itinayo ng dalawa. Hindi siya napapansin ng anak niya, hindi muna niya nilapitan ito. Nakatingin muna siya dito habang naglalaro ito, napangiti siya pero sunod-sunod din ang pagpatak ng luha niya. Pinaghalong sakit at saya ang naramdaman niya sa sandaling ito. Miss na niya ang anak niya, at ngayon makakasama niya muli ito. Ilang minuto ang nakakalipas at napatingin sa kanya ang anak niya. Pinunasan niya ang luha at ngumiti siya sa anak pero sinimangutan siya nito. Hindi siya pinansin nito, niyaya nito ang kaibigan na pumasok na sa loob ng villa.
Sweetheart, sandali lang, kausapin mo muna ako. Pigil niya dito. Umalis ka na. You're not my daddy. I hate you. Halatang galit ito sa kanya. Parang sinasaksak ang puso niya dahil sa nakita niyang galit dito. Sweetheart, please. I'm sorry. I know that I hurt you. Mahal kita, sweetheart. Hindi sinasadya ni daddy na makalimutan ka. Aniya dito. But you said, wala kang ansiya, anito, nabawasan na ang intensidad ng galit sa mga mata nito. But now you said that you didn't mean to forget me. Niloloko mo ba ako? Ginugulo mo ang isip ko, nagsimulan ng mamasa ang mga mata nito. Napasquat siya para pantayan ito. Itinaas niya ang kamay para panasan ang luha sa mga mata nito. I'm sorry sweetheart, but I remember you now. At hindi na mawawala si daddy. Babawi si daddy sa iyo at kay Aahan, just give me a chance, please, namamasa na naman ang mga mata niya. I'm sorry sweetheart, please. Nagsumamo ang mga mata niya dito. Pero magkakaroon ka ng ibang anak na may ibang mommy. Hindi mo na kami love ni Aahan. Ipinagpalit mo na kami. Tulong luha na sabi nito sa kanya. Inisip niya ang ibig sabihin nito. Naalala niya na nagawa pala siyang lokohin ni Sofia na buntis ito, kaya pumayag siya na magpakasal na silang dalawa. Sa alaala niya si Sofia ang mahal niya kaya may nangyayari talaga sa kanilang dalawa pero hindi man niya kailanman inisip na magpapakasal silang dalawa. Pero nabuntis ito kaya pumayag siya na pakasalan ito. Pero nung isang araw nakita niya na may tabletang iniinom si Sofia, at dahil doktor siya alam niya kung para saan yun tulong para mabuntis ito. So napagtanto niya na hindi ito buntis, hindi lang niya nakompronta ito dahil sa biglang pagbalik ng alaala niya. At nawala na ito sa isip niya pero isa lang ang sigurado siya, hindi buntis si Sofia, wala siyang pananagutan dito. No, that's not true sweetheart. Hindi kayo magkaroon ni Aahan ng kapatid na may ibang mommy. Kung magkaroon man kayo ng kapatid ni Aahan, si mommy nyo lang din ang mommy. Inaalo niya ito. Pero bakit sabi nung kamabal ni mommy, magkakaroon na kayo ng anak kaya ayaw mo na sa akin, sa aming dalawa ni Aahan. That woman is lying, sweetheart. Si mommy mo lang ang love ko, siya lang ang gusto kong anakan. Naalala mo ba, sinabi ko sa'yo noon na si mommy Sophie mo lang ang love na love ko. But why she's lying daddy? Hindi na niya nakita ang galit sa mga mata nito. Because she is bad. I can't explain it to you, sweetheart, but I will handle her. Huwag kang lumapit sa babaeng, yun at makipag-usap. Don't tell her that I already remember you and mommy. Hahayaan mo muna si daddy na ayusin ang lahat. Then, after that, we will be happy, you, baby Aahan, me and your mommy. Do you understand, sweetheart? Tumango ito. Saka ito yamakap ng mahigpit sa leeg niya. Niyakap din niya ang mahigpit ang anak. Miss na niya ito. Umiiyak ito, pati siya ay napaiyak na rin. Nung naalala na niya lahat saka palang nasagot ang katanungan niya kung bakit parang may kulang sa buhay niya. Ang pamilya nilang dalawa ni Sophie ang kulang. Daddy, I miss you very much. Araw-araw akong umiiyak noon kasi miss na kita. Kahit kinalimutan mo ako pero lagi akong naghihintay sa'yo daddy. I love you very much, daddy. Umiiyak na sabi nito. Love you too, sweetheart. Mommy, may sorpresa ako sa'yo. Napatingin si Sophie sa pinto nang narinig ang anak. Nakaupo siya sa sofa at kasalukuyan niyang pinapaded sa kanya si Aahan. Masaya ang ekspresyon ng mukha ng anak niya. Saka ito bumalik muli sa labas, sandali lang, at pumasok ito muli. May hilang-hila ito sa kamay at ganun na lang ang pagkabigla niya nang si Shachar ang nakita niya. Nagkatinginan sila nito at napatingin din ito kay Aahan na pinapaded niya. Mabilis niyang tinakpan ng naka-expose na dibdib kaya napaiyak si Aahan sa pagkabigla. At nag-iiyak na ito dahil sa naputol ang akmang pagtulog nito. Naging grumpy ito kaya napatayo siya at isinasayaw ito. Sinubukan din niyang bigyan ito ng bottle milk nito pero itinapon lang nito ang bottle nito. Hindi na kasi niya pwedeng i-breastfeed ito muli pag ganito ang mood nito dahil kakagatan lang nito ang didi niya. At sigurado siya na ang ugali na ito ni Aahan ay namana nito sa ama. Baby Aahan, don't cry. Look, nandito na si daddy. Binal ika na niya tayo. Hindi na niya tayo iiwan.
Ang sabi ni Shanae sa kapatid. Ano naman kaya ang pinagsasabi ng Shechor na ito sa anak niya? Pero mabuti na rin na nagkaayos na ang mag-ama, ayaw niyang may kinikimkim na galit si Shanae sa ama. Pwede ko ba siyang kargahin? Tanong ni Shechor sa kanya. At ewan niya, kahit nagwawala at umiiyak si Aahan ay nagawa pa rin niyang ibigay dito ang anak. Alam naman niyang mahiyain si Aahan lalo na sa mga bago sa paningin nito. Tumigil naman si Aahan sa kakaiyak at napatitig ito sa taong kumarga nito. Tinatitigan naman ni Shechor ang anak. Namamasa ang mga mata ni Shechor at kitang-kita niya ang paglitay ng pangungulila sa mga mata nito. Hello son, I am your daddy. God, you look exactly like me. Ramdam niya ang pinaghalong saya ang pangungulila sa tinig ni Shechor. I don't know what to say. But love you son. I love you very much. Tulong luha na sabi ni Shechor sa anak naming lalaki. Tinatitigan lang ni Aahan ang ama. Tila kinilala nito ang lalaking may hawak dito. Kukunin na sana niya muli si Aahan mula kay Shechor bago pa ito iiyak pero napatigil siya nang tumawa ito. Tinatawanan nito ang ama. Tuwang-tuwa naman si Shechor sa reaksyon ng anak kaya tuluyan ng niyakap ni Shechor sa Aahan. Tumatawa si Shechor habang yakap ang anak pero sunod-sunod naman ang patak ng luha nito. Inalis niya ang mga mata sa mga mag-ama niya. Naninikip kasi ang dibdib niya habang nakatingin sa mga ito. At sunod-sunod na ang pagpatak ng luha niya. Galit siya kay Shechor pero pinangarap talaga niya ang panahon ito. Ang maramdaman ng mga anak niya ang yakap ng ama ng mga ito. At pinaghalong emosyon ang naramdaman niya sa sandaling ito. Pero alam niyang masaya siya para sa mga anak niya. Binibigyan kita ng karapatan para gawin ang obligasyon mo sa mga anak mo. Kung gusto mong magpakama sa kanila, hahayaan kitang gawin yan, karapatan mo naman yan. Kung gusto mo silang bisitahin, wala din problema sa akin. Isa lang ang hiling ko sa iyo, ayaw kong maramdaman ng mga anak ko na mas mahal mo ang anak niyo ni Sofia kaysa sa kanila. At saka pagsabihan mo din si Sofia na wag niyang pakialaman ang mga anak ko. Dahil hindi ko siya uurungan, ako ang makakalaban niya oras na sinasaktan niya ang mga anak ko. Agad niyang sabi kay Shechor, nasa may terrace sila nag-uusap. Natutulog na si Aahan, si Shania naman ay nasa kwarto, ginagawa ang assignment nito kasama ang yaya nito. Sinabi niya din kay Shania na hayaan muna silang mag-usap ng ama nito at wag muna itong bababa. Wala akong anak kay Sofia at hindi kami magkakaroon ng anak ni Sofia, Marlang din nasabi nito. I don't want any other woman to be the mother of my children but you, Sophie. Biglang naging bitter ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Matalim ang titig niya dito. Sofia is pregnant, paano mo naman no? She's not pregnant. Naloko niya ako, sagot nito. Tumitig siya dito sa kanya na pagtagpi-tagpi ang isang katotohanan. Kaya pala bigla ako na ang mahal mo. Alam ko na, nag-away kayong dalawa, sa galit mo, nakipag-iwalay ka dito. At ngayon, plano mong pumasok muli sa buhay namin ng mga anak mo. Iba ka din, Shechor. Ano? Awang labi ito. That's not true, Sophie. Ikaw ang mahal ko, Sophie. Ikaw lang ang minahal ko. Mapang-uyam siyang tumawa sa sinabi nito. Halos nanlilisik na ang titig niya dito. Ang kapal din ng mukha mo, Shechor. Para sabihin ko sa iyo, hindi ko naramdaman ang sinasabi mong pagmamahal kahit isang beses, kaya itigil mo na itong drama mo na mahal mo ako. Nasaktan mo na ako noon, hindi ko hahayaan na masaktan mo rin ako ngayon. Galit na galit niyang sabi dito. Nagtaas baba ang dibdib niya sa sobrang galit na naramdaman niya dito. Nakatitig lang ito sa kanya, maya-maya hindi niya napaghandaan ang gagawin nito, mabilis nitong hinapit ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Gulat na gulat siya sa ginawa nito kaya hindi agad siya nakakilos. Pero nang nakabawi na siya mula sa pagkabigla, mabilis niya itong itinulak at nang nakawala na siya dito isang sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. Ngayon naramdaman mo na ang pagmamahal ko, nagawa pa nitong sabihin kahit na sample na niya ito. Walang hiya ka, Shechor. Galit na galit niyang sabi dito. Parang maliyak na siya sa sobrang galit na naramdaman niya para dito. You've got some nerve telling me you love me, especially after you chose Sofia over me and our children. You walked away from us, didn't you? All because of her, right? How can you say you love me now, after everything you've done?
Yes, ginawa ko nga yan, anito na parang kutsilyo na itinusok sa puso niya. Ang sakit na narinig mismo sa labi nito. But hindi tulad sa iniisip mo, Sophie. Please, let me explain. Explain. Ano bang ipapaliwanag mo? Sinabi mo na ang totoo. Inamin mo na. So bakit ka pa magpa? Dahil kailangan kong magpaliwanag, Sophie, napataas na ang boses nito. Mas lalo siyang nagalit sa isipin na nagawa nitong pagtaasan siya ng boses. Malaki ang kasalanan ko, Sophie. Ako ang dahilan kaya na-disgrasya si Sofia noon. Panipik. Ang huling chapter ng ating kwento. Awang labi lang ako habang nakikinig sa lahat ng confession ni Shechor sa akin. Hindi ako halos makapaniwala sa mga ipinagtapat niya sa akin. Sabi niya, simula pa lang daw nung bata pa kami, ako naman talaga ang pinuprotektahan niya at hindi si Sofia. Sa rason na hindi niya masabi sa akin dahil hindi daw siya ang karapat dapat na magsabi sa akin sa kung bakit. Tungkol daw sa tunay kong pagkatao na hindi niya maamin. Aminado ako, naging kuryoso ako dahil bago inatake ang ama ko sa puso. May sasabihin sana ito sa akin na hindi nito nasabi. Ang alam ko na tungkol sa akin ang gustong sabihin ng ama ko. Sunod-sunod ang kwento ni Shechor hanggang sa nangyaring disgrasya ni Sofia, ang guilt na naramdaman niya kaya hindi niya ako nagawang damayan. Hindi naman daw ako ang sinisisi niya kundi ang sarili niya. Nagpatuloy pa siya. Ang nangyari sa kanya noon kaya hindi niya ako magawang galawin sa 5 taon na mag-asawa kami. Hanggang sa kung kailan plano na niyang ayusin ang pagsasama namin at iparamdam sa akin na mahal niya ako, saka naman bumalik si Sofia at binablackmail siya nito. He chose Sofia para sa kaligtasan daw naming dalawa ni Shania, para daw maging tahimik ang buhay namin ni Shania. At hindi daw niya sinasadya na makalimutan kami, nakalimutan si Shania. May ginawa daw sa kanya si Sofia kaya niya nakalimutan ang anak namin. Hindi daw niya kagustuhan ang talikuran ng anak namin. Tulong-luha siya habang sinasabi ang lahat ng ito sa akin. Ang kanyang titig ay nagsumamo sa akin. Pagkatapos niyang magkwento, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko din alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan kung ang mga sinasabi niya ay sadyang hindi kapapaniwala at parang bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Nakatitig muna ako sa kanya saka ako napailing. Sunod-sunod. Hindi ka paniwala ang sinabi niya. Sophie please, maniwala ka baby. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Mahal kita, Sophie. Aniya, sa nagsumamong titig. Kinalma ko muna ang sarili ko bago ako magsalita. Buong akala mo ba talaga maloloko mo ako, Shechor? Alam mo ba na ang mga sinasabi mo ay sa nobela lamang nangyayari at hindi sa totoong buhay? Ewan ko sa'yo Shechor, bakit hindi mo nalang aminin sa akin ang totoo? Na si Sofia naman talaga ang mahal mo at ngayon, gusto mong bumalik sa buhay namin ng mga anak mo dahil sa naghiwalay na kayo ni Sofia. Bakit Shechor? Ayaw ka na ba niyang pakasalan? Sabihin mo na lang kasi ang totoo, huwag ka nang gumawa-gawa pa ng kwento. Nanggagalaiti kong sabi, nanlilisik ang titig ko sa kanya. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko Sophie. Maniwala ka sa akin. Pamimilit niya. Sinasabi ng mga mata niya na kailangan ko siyang paniwalaan. Napabuntong hininga akong nakatitig sa kanya. Ewan ko. Nailing kong sabi. Hindi ko alam Shechor. Tinalikuran ko siya pagkatapos ko itong sabihin. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Sophie, please, nagsumamo ang titig niya sa akin. Gulong-gulo ang isip ko ngayon, Shechor. Kailangan ko muna ng kunting panahon. Pabayaan mo muna ko, ani ko sa kanya. Kumawala ako mula sa pagkakahawak niya sa akin. At tuluyan ko siyang iniwan, pumasok na ako sa bahay. Saka palang napatulo ang luha ko nang nakapasok na ako sa loob ng bahay. Mommy, mabilis kong pinunasan ang luha ko nang narinig ko ang boses ni Shania. Sweetheart, natapos mo na ba ang assignment mo? Nakangiti kong tanong sa anak ko. Pinasaya ko ang boses ko. Ayaw kong iisipin niya na nag-away na naman kaming dalawa ng ama niya. Oo, nasaan na po si Daddy? Panipik. Umalis na. Hindi siya nagsasalita at nakatitig lang siya sa akin. Hinintay ko na magsasalita siya at hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan habang hinihintay ang sasabihin ng anak ko. Mommy, hindi mo na ba love si Daddy?
Napalunok ako sa tanong ni Shania. Hindi ko inaasahan na itatanong niya ito sa akin. Napabuntong hininga na naman ako. Shania, hindi naman ito tungkol sa kung mahal ko pa ang daddy mo. It's something na sa ngayon, hindi mo maintindihan. Your dad has always a special place in my heart. Inalagaan ko yun mula pa nung mga bata kami. Pero hindi sapat sa kung gaano ko man kamahal ang daddy mo para maging masaya kaming dalawa. Napasquat ako para pantayan ang anak ko. I'm sorry kung hindi mo maintindihan sa ngayon, pero balang araw, maintindihan mo din ang ibig kong sabihin, Shania. Alam kong bata pa ako at hindi ko nga siguro maintindihan, pero bakit kailangan pang maging komplikado ang lahat, mommy? Bakit hindi na lang kayo magkabalikan ni daddy kung mahal nyo naman ang isa't isa? Bakit hindi na lang katulad ko? Mahal ko si daddy, gusto ko siyang makasama kaya kahit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya pero pinatawad ko siya, hindi naman kasi ako nakikinig sa isip ko, nakikinig ako sa puso ko. Pag ipinikit ko ang mga mata ko, sinasabi ng puso't isip ko na mahal ako ni daddy, na hindi niya sinasadya na kalimutan ako, nakawawa din siya dahil kailangan din niya ako. Minsan, ayaw ko nang lumaki kasi ang komplikado niyong matatatanda. Napaawang ang labi ko sa sinabi ng anak ko. Hindi ko inaasahan na marinig ko ito sa kanya. Mahal ko kayo, mommy. Mahal ko din si daddy. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na kung may pag-asa pa, please po, gusto kong maging completed tayo. Gusto ko pong kasama ang mommy at daddy ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Shania. Kaya nakatitig lang ako sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Marcus. Gusto kong maniwala kay Shachar, pero hindi talaga kapanipaniwala ang lahat ng sinabi niya sa akin. Gusto ko siyang patawarin at tanggapin muli sa buhay ko, pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan muli. Natatakot ako na masaktan muli ang mga anak ko. Hindi mo mapigilan, sabi kay Marcus. Nasabi ko na rin sa kanya ang lahat ng ipinagtapat ni Shachar sa akin. Nandito kami sa loob ng opisina ko. Si Shania alam kong gustong-gusto niyang makasama ang ama, pero alam kong hindi madali iyon, dahil nandyan si Sofia. Pero alam mo ba, nagigilty ako dahil pakiramdam ko, ako ang maging dahilan para hindi matupad ang pangarap ng anak ko na isang kompletong pamilya dahil sa natatakot ako. Frustrated kong sabi kay Marcus, bigong-bigo ang pakiramdam ko. Natatakot ako, Marcus. Gusto kong maging masaya. Gusto kong maging masaya ang mga anak ko pero natatakot ako sa maging kahihinatnan kung susubukan ko muli. Nakakatitig lang sa akin si Marcus. Hindi ko maintindihan ang klase ng titig niya sa akin. Lahat ng sinabi ng husband mo ay totoo, aniya kalaunan na nagpanganga sa akin. Ano? Kunot-noo ako. Bakit mo naman nasabi? Katahimikan muna bago siya nagsimulang magkwento. At kung hindi ka panipaniwala ang sinabi ni Shachar, mas lalo naman hindi ka panipaniwala ang sa kanya. Kapatid ko daw siya. Purchased baby daw kaming dalawa at binili lang daw ako ng kinilala kong mga magulang para maging donor ni Sofia balang araw. Ito ba ang ibig sabihin ni Shachar na pinuprotektahan niya ako? Alam na ni Shachar sa simula pa lang. Patuloy ang kwento niya, sinabi niya ang nangyari sa ina namin. Kung bakit naging magkamukha kami ni Sofia. Ang paghahanap niya sa akin. Lahat-lahat. May mga pangalan ang binanggit na hindi ko kilala pero natugma naman ang kwento siya sa kwento ni Shachar. At pati na ang nangyayari sa ate ni Shachar ay natugma din naman, nakidnap talaga ang ate ni Shachar noon, iniligtas ito ng asawa nito pero ito naman ang naging dahilan kaya napahamak ang asawa nito. Masaya na ngayon ang ate ni Shachar na naninirahan sa isang isla. Marami sinabi sa akin si Marcus. At naninikip ng sobra ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Hindi totoo ang sinabi mo. Pati ba naman ikaw, Marcus? Sabihin mo nga sa akin, nakipagsabwatan ba sa'yo si Shachar para lokohin ako? Hindi ko mapigilan sambit, tulong luha ako. Hindi ako nakipagsabwatan sa kahit sino, Sophie. Lahat ng sinasabi ko sa'yo ay totoo, layan ang buong katotohanan. Hindi kayang tanggapin ng puso't isip ko ang sinabi niya. I'm almost 30 years old at ngayon ko lang malaman kung totoo man ang sinabi niya na ang buhay ko ay isang malaking kasinunggalingan. Ang kinilala kong pamilya, mga magulang at kakambal ay hindi ko tunay na pamilya. Na isang malaking kalokohan ang buhay ko. No, hindi, napailing ako. Hindi totoo ang sinabi mo, Marcus.
Tunay kong mga magulang ang kinalakihan kong mga magulang, kakambal ko si Sofia. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo, hindi ako dapat naniwala sa'yo. Hindi naman kita kilala eh. Puno ng sakit at galit ang tinig ko. Totoo lahat ng sinabi ko sa'yo, Sophie. And you need to believe me. Alam kong ramdam mo ang kakaibang traito ng mga magulang mo sa'yo. Aminin mo sa sarili mo na hindi naman talaga anak ang traito nila sa'yo, Sophie. Na hindi ka naman talaga kailanman naging pantay kay Sofia sa paningin nila. Dahil hindi ka nila anak. Hindi, napataas na ang boses niya. Kaya mas lalo akong napaiyak. Ang sakit ng mga sinasabi niya dahil totoo naman. Napabuntong hininga siya para kalmayan ang sarili. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. Alam kong masakit pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito. At wala na tayong panahon, you need to know everything para mas agawa ko na ang plano ko. You don't have enough time to get emotional, Sophie. I'm sorry pero kailangan na natin gumawa ng paraan bago pa mapahamak hindi lang ikaw kundi pati na ang mga anak mo. Pagkatapos nito, pag masigurado kung wala ng panganib sa iyo at sa mga anak mo, hindi na ako magpapakita sa iyo kung yan ang gusto mo. Pero sa ngayon, kailangan mong maniwala at magtiwala sa amin ng asawa mo. Dahil aayusin namin ang lahat at sisiguraduhin kung magbabayad ang dapat magbayad. Hanggang ngayon, hindi mawala-wala sa isip ko ang ipinagtapat ni Marcus sa akin. Aminado ako na nahihirapan pa rin akong tanggapin lahat ng ipinagtapat niya sa akin. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan na ang buhay ko ay isang malaking kasinunggalingan, na lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa akin ay puro kasinunggalingan lamang. Masakit tanggapin ang lahat, hindi madali. Ramdam ko naman na hindi talaga ako mahal ng mga magulang ko, na napaka-unfair nila sa akin, pero kailanman, hindi ko inisip na baka hindi ko sila tunay na mga magulang. Pero kahit masakit, kailangan kong isang tabi muna ito, tulad ng sabi ni Marcus sa akin. Kaya nakipagtulungan ako kay Marcus, gusto kong magpatianod sa kung ano ang plano niya. Panahon na para pagbayaran nila ang ginawa nila sa pamilya ko. Gusto kong kausapin ang kinilala kong ina at kakambal, madami akong gustong malaman sa kanila, gusto ko silang sumbatan, ilabas lahat ng hinanakit ko sa kanila pero sabi ni Marcus sa akin, hintayin ko daw ang signal niya bago ko gawin ito. May kailangan muna daw siyang gawin. Sa wakas, tulog na rin si Aahan, kaya maingat ko itong inilagay sa crib nito. Nasa bahay lang kami kasi wala ako sa mabuting mood kanina na pumunta sa clubhouse, hindi ako halos nakatulog kagabi dahil sa kakaisip sa mga nalalaman ko. Kami lang dalawa ni Aahan ang nandito, nasa paaralan si Shania at nagbabantay naman dito si Lindia. Umupo ako sa kama at nakatingin na naman ako sa kawalan, habang malalim ang iniisip ko. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko nang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang lalaking hindi ko inaasahan makikita ko. What are you doing here? Agad kong sabi kay Shachar, napatayo pa ako. Pasensya na, hindi kasi nakalock ang pinto kaya pumasok na ako. Wala din sumasagot sa akin nang tinawag ko ang pangalan mo. Gusto ko lang makita si Aahan. Pinuntahan ko kayo sa clubhouse pero hindi ka daw pumapasok. Sunod-sunod na paliwanag ni Shachar sa akin. Natutulog si Aahan, hindi ka dapat pumupunta dito. Makakaalis ka na, balikan mo na lang si Aahan mamaya. Walang galit ang boses ko pero kasing lamig ng yelo ang tinig ko. Kailangan na niyang umalis kasi hindi ko alam kung paano siya harapin. Malakas ang T***back ng puso ko. Aminado ako na kahit masama pa rin ang loob ko sa kanya ay nabawasan na ang galit ko. Hindi nga siguro ganun katigas ang puso ko para sa kanya. I'm sorry, pero pwede ko bang makita si Aahan kahit tulog? Hindi na ako nagreklamo at hinayaan ko siyang pumasok. Agad naman siyang lumapit sa crib ni Aahan at pinagmamasdan ang anak naming lalaki. Huwag kang magtatagal, ayaw kong malaman pa ni Sofia na pumupunta ka dito. Baka awayin na naman ako ng girlfriend mo, hindi ko mapigilan sambit. Hindi ko girlfriend si Sofia, hindi ko naalala na niligawan ko siya. Siya lang ang nagpakilala sa akin bilang girlfriend ko, pagtatanggol naman niya sa sarili. At tuwang-tuwa ka naman, patare kong sabi. Napatitig siya sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay para maitago ang katotohanan na napakalakas talaga ng titibok ng puso ko. Mukhang wala sa plano niya ang umalis kaya napagpasyahan ko na ako na lang ang aalis.
Hahayaan ko muna siya dito. Pero dahil sa disoriented ako kaya hindi ko napansin ang ilang laruan ni Aahan na nakakalat sa sahig. Naapakan ko ito at matutamba na sana, pero mabilis akong nahawakan ni Shachar. Nagkatingin kaming dalawa ng ilang segundo. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pangungulila na nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin, mabilis niyang iniyakap ang braso niya sa baywang ko. Bitiwan mo nga ako. Pagalit kong sabi sa kanya. Pinilit kong kumawala mula sa kanya pero hindi ko ito magawa. Maliban sa mas malakas siya kaysa sa akin. Para din akong nanghina dahil naramdaman ko muli ang init ng katawan niya. Naramdaman ko ang pangungulila ko sa kanya. I miss you, Sophie. Tanging sinabi niya na nagdulot ng libo-libong boltahe ng kuryente sa loob ng katawan ko. Hindi na naman ako makapag-react sa sinabi niya. Tinalo na naman ako ng tunay na damdamin ko sa kanya. Please give me a chance. Give us a change to start again. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pagbigyan naman natin ang isa't isa ngayon. Hindi ko siya magawang sagutin, napalunok ako. Tama naman kasi siya, mahal na mahal ko pa rin siya. Love you, Sophie. I always love you, baby, pabulong niyang sabi na nagdulot ng masarap na kilabot sa akin. Tila may kuryenteng gumapang sa loob ng katawan ko. At nabuhay na naman muli ang matinding sensasyon na naramdaman ko sa kanya. His arms tightened around my waist. It felt good. So good. Shachar turned me to face him. Our eyes met. My arms seemed to have a mind of their own and suddenly wrapped around Shachar's neck. It was so hard to fight my feelings in this moment. Our faces were barely a hand's width apart. We were staring at each other. I miss him too. I can't deny the fact that I'm still love him. Sophie, bulong ni Shachar habang masuyo niyang hinahaplos ang aking likod. I shut my eyes, overwhelmed by the pleasure his touch ignited. My body was on fire as Shachar's hand slid to my stomach, his fingers kneading it slowly, deliberately. I bit down on my lower lip, trying to suppress the wave of sensations crashing through me. His touch sent electric shivers straight to my core, leaving me aching and drenched with need. It wasn't enough. I craved more, so much more. Shachar. Mahinang sambit ko sa pangalan niya na may kasamang ungol. Oh Sophie, I can't remember the time that I didn't love you, baby. I'm sorry for hurting you. Please, hayaan mo akong bumawi sa'yo, mahal ko. Sunod-sunod niyang sabi kahit paus na yung boses niya. Ang dalawa niyang kamay ay hinihimas at minamasahe na ang aking katawan. Pataas na pataas hanggang umabot ang kamay niya sa mayayaman kong dibdib. Masyado umaalipin sa akin ngayon ang pagnanasa na naramdaman. Kay tagal na, at kay tagal akong nasasabik kay Shachar. 4:00 at maya-maya lang, uuwi na ang anak namin na si Shania. Shachar, gising ko kay Shachar. Kailangan na niyang gumising, baka makita pa siya ng anak ni Shania na nakahiga dito sa kama namin ng anak ko, at hubot-hubad pa siya. Umungol muna siya bago niya ibinuka ang mga mata niya. Baby, bakit? Anong bakit? Bumangon ka na, magbihis ka. Baka maabutin ka pa ni Shania, pagalit kong sabi. Hindi na siya nagsasalita. Ginawa niya agad ang sinabi ko. Napalingon ako. Bigla akong nakaramdam ng ilang dahil wala siyang kahit isang saplot sa katawan niya. You don't have to look away, baby. Naalala mo na ba ang ginawa nating dalawa kanina? Aniya, may halong panunukso. Tumigil ka, Shachar, bilasan mong magbihis. Baka maabutin ka pa ni Shania, pataray kong sabi sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis, kinuha niya mula sa akin si Aahan. Agad naman lumapit sa kanya ang anak na lalaki kaya ibinigay ko na lang sa kanya si Aahan. Nagpasiuna na ako sa paghakbang sa kanya. Pagbaba ko, dumiretso ako sa kusina para makapagluto na ako ng hapunan namin. Pero napatigil ako sa ginagawa ko nang biglang lumakas ang kabog ng puso ko, para akong kinakabahan na hindi ko maintindihan. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin para kalmayan ang sarili ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi sina Lindia at Shania. Maya-maya, napagpasyahan kong uminom muna ng tubig pero nabitawan ko ang baso na hawak ko. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ko dahil sa kabang naramdaman ko. Anong nangyari? Tanong ni Shachar sa akin, napapunta siya dito sa kusina, karga niya si Aahan.
Hindi pa ba dumating sina Lindia at Shanae? Tanong ko sa kanya. Baka naman kasi dumating na ang mga ito, hindi ko lang napansin. Wala pa. Napatayo ako, at hinayaan ko ang basag na piraso ng baso, kinuha ko ang cellphone ko, idinayal ko muli ang number ni Lindia pero tulad kanina, hindi na naman ako sinagot nito. Nanlulumo ako na ibinaba ang cellphone. Bakit? May problema ba? Hindi ko makontak si Lindia, kanina pa dapat nandito silang dalawa ni Shania. Hindi ko mapigilan. Mas lalong lumakas ang kabang naramdaman ko. Habol ko na halos ang hininga ko. Maya-maya lang, narinig ko na tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong kinuha, umaasa ako na si Lindia ang nag-text sa akin. Pero galing sa ibang numero ang nag-text sa akin at nabitawan ko ang cellphone ko sa nabasa ko. Ang mensahe na natanggap ko ay nagsasabing nasa kanya daw ang 4 na tao, si Shania, si Lindia, si Lester. Magkatulad kasi ng paaralan sina Lester at Shania at kasama ito lagi nina Lindia at si Gemma. Ito ang ina ni Lester na nagkataon na dinaanan ang anak sa paaralan. Marunong si Lindia magmaneho, ibinili ko ito ng sariling kotse nito para hindi sila mahihirapan ni Shania sa pag-commute, hindi naman kasi malapit ang paaralan ng anak ko, kailangan nilang sumakay ng bus. Nagkataon na magkasama ang 4 sa isang kotse nang anabangan sila at kinidnap. Hindi ko kilala kung sino ang kumidnap sa anak ko. Pero mailigtas ko lang daw ang anak ko pati na ang mga kasama nito kapalit ang isang tao, at ito ay ang kapatid ni Shechor na si Sandy. At hindi ko daw ito pwedeng ipagsabi sa kahit sino maliban kay Shechor at pasekreto daw namin dalhin si Sandy kapalit ng anak ko at ng mga kasama nito. Hindi ko alam ang gagawin ko, pareho naming hindi alam ni Shechor kung ano ang gagawin. Hindi namin pwedeng pabayaan na lang ang anak namin at ang mga kasama nito, pero hindi namin pwedeng isakripisyo na lang ang buhay ng ate ni Shechor. Sabi si Shechor sa akin, si Lorenzo daw ang may kagagawan nito at kasabwat nito sina Sofia at ang ina nito. Sinubukan namin puntahan si Sofia at ang ina nito, pero nakaalis na pala ang dalawa. Mukhang nalaman na ng dalawa na bumalik na ang alaala ni Shechor at hindi na nila magamit ito sa mga plano nila, kaya ginamit na nila ang anak ko. Napakawalang hiya nila. Kahit hindi nila totoong kadugo ang anak ko pero ang sama nila na idinamay pa nila ang isang inosenteng bata. Hindi ko napaghandaan ang gagawin nila. Hindi ko kasi lubos akalain na umabot ang kasamaan nila sa ganito. Napakasama nila at ngayon hindi na lang sama ng loob ang naramdaman ko para sa kanila kundi pagkapuot. At wala akong gustong gawin kundi ang makaganti sa kanila. Makaganti sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ginawa namin ni Shechor ang gustong gawin ng taong kumidnap sa amin. Mula sa isla, kinuha namin ni Shechor ang kapatid niyang si Sandy para maging kapalit ng mga kinidnap ni Lorenzo at pumunta kaming dalawa ni Shechor sa lugar na sinasabi ni Lorenzo sa amin. Isang pantala ng lugar na sinasabi ni Lorenzo sa amin, at gabi na rin ang meeting time. Sobrang lakas ng kaba naming dalawa ni Shechor habang naghihintay kami na dumating ang katatagpuin namin. Pinagitnaan naming dalawa ni Shechor si Sandy, itinali naming dalawa ni Shechor ang magkabilang kamay nito sa likod nito para hindi ito makawala sa aming dalawa. Nakahawak naman kaming dalawa ni Shechor sa magkabilang braso nito. Hindi ito nagsasalita. Kasalukuyan kaming naghihintay ni Shechor sa mga katatagpuin namin. Hanggang sa dumating ang isang yate at maya-maya, bumaba dito ang 3 tao. Ang sinasabi ni Shechor sa akin na si Lorenzo, si Sofia at nanay nito na kasing sama nito. Hawak naming dalawa ni Shechor ang ate niya, at napaharap namin sina Lorenzo, Sophie at ang ina niya, nakangisi sila sa amin. Mabuti naman at sumunod kayo sa usapan, ani ni Lorenzo. Dinala namin sayo ang kapatid ko. Nasaan na ang anak namin at ang iba pa? Tanong ni Shechor kay Lorenzo. Relax, sumusunod ako sa usapan. Kailangan mo munang ibigay sa akin si Faith bago ko ibigay sa iyo ang mga kapalit sa kanya, si Lorenzo. Hindi lang talaga nagsasalita ang kapatid ni Shechor. Hindi namin ibibigay sa iyo ang kapatid ko, pag hindi mo pakakawalan ngayon din ang anak namin at ang mga kasama niya. Imbes sagot ni Lorenzo ang marinig namin, isang malakas na tawa mula kay Sofia ang sumagot sa amin. Alam nyo sumusobra kayo sa tapang pero ang tanga nyo naman. Gusto ko kayong hanggan sa pagpunta nyo dito na kayo lang ang tanga-tanga nyo talaga. Natatawang sabi ni Sofia, hindi kami ang tanga, ikaw ang tanga.
Kasi pinaniwala mo ang sarili mo na mahal ka nina Gray at Shachar pero ang totoo pala, walang magmamahal sa'yo kasi isa kang demonyo, hindi ka kaibig-ibig. Ani ko naman kay Sofia. Nabura ang tawa niya at nanlilisik ang titig niya sa akin. Nginisihan ko siya. Look who's talking. Mang-aagaw. Inagaw mo na si Gray sa akin noon. Inagaw mo pa si Shachar sa akin ngayon. Ako naman talaga ang mahal nila pareho, kung hindi lang ako na disgrasya at nalayo sa kanila baka nagkasiraan na silang dalawa dahil pinag-aagawan na nila ako. Ako ang mahal nilang dalawa, pareho lang silang inagaw mula sa akin. At hindi ako papayag na walang matira sa akin. Correction Sofia, hindi mo kami pagmamay-ari para sabihin mong inagaw kami mula sa'yo. At saka, impossible naman yata ang sinasabi mo na pag-aagawan ka naming dalawa ni Gray. Hindi ko kailanman, naalala na minahal ka naming dalawa na tulad sa iniisip mo. I don't love you. My cousin didn't love you the way you think it is. Wake up Sofia. Si Shachar. Mas lalong nanlilisik ang titig ni Sofia sa amin. Mga walang hiya kayo. Ang tatapang nyo. Kayo lang naman dalawa ang dahilan kaya nadisgrasya ako. Kayo ang dahilan sa lahat ng kamalasan ko. At igaganti ko ang sarili ko laban sa inyo. Galit na sabi nito. Kami ang dahilan. Ikaw ang dahilan kaya nadisgrasya ka. Alam mong lasing ka. Alam mong hindi ka pa ganun kagaling magmaneho pero anong ginawa mo sa pilitan mong kinuha ang susi ng kotseng dinala mo correction, hindi pala sa pilitan, talagang inihanda mo na ito. May ideya ka na sa mangyayari. Alam mo naman na may ibang nagugustuhan si Gray at inakala mo na ako ang nagugustuhan ni Gray. Gusto mong lumabas na biktima, at paniwalain ang lahat ng nakakilala sa atin na pinagtaksilan kita, na inagaw ko si Gray mula sa'yo. Kaya nga pinopost mo agad online gamit ang fake account ang picture naming dalawa ni Gray na magkayakap dahil gusto mong isipin ng lahat na malandi ako. Hindi mo man lang ako tinanong kung bakit magkayakap kami ni Gray. Alam mong susundan ka ni Gray. Ang plano mo lang naman ay magkukunwari kang muntikan madisgrasya, majaygiti si Gray, sasamantalahin mo ito para ikaw na lang ang mahalin niya, gagamitin mo ito pati na ang sakit mo sa puso. Tulad nung ginawa mo para mapilitan mangako si Gray sa'yo na pakakasalan kapag dating ng panahon. Sakit ka lagi sa ulo ni Gray, kinokontrol mo siya gamit ang sakit mo dahil ang totoo, ayaw naman talaga niya sa'yo. Pero ang hindi mo napaghandaan ay nawalan bigla ng brake ang kotse at hindi mo alam ang gagawin. Mahabang sabi niya dito, matalim ang titig niya dito. Akala mo ba talaga na hindi namin malalaman ang tunay mong plano noon? Kaya ka nadisgrasya dahil nasira ang brake ng kotse at siguro ikaw din ang may kagagawan dahil sa hindi ka marunong magmaneho. Kasalanan mo ang nangyari sa'yo at wag mong isisisi sa amin, tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ka talaga ni minahal ni Gray at Shachar. Hindi ka kaibig-ibig, Sofia. Walang lalaking nagmamahal sa'yo, peke ka kasi. Yang hitsura, yang gandang taglay mo, hindi naman sa'yo yan. Kinopya lang yan mula sa akin. Isa ka lang peke. Halos patayin na siya sa titig ni Sofia. Walang hiya ka. Galit na sambit nito. Tumigil mo Sophie, napaka-ungrateful mo talaga. Kami ng asawa ko ang nagpalaki sa'yo. Hindi ka magiging ganyan kung hindi sa aming dalawa ng asawa ko. Ang ina ni Sofia, isa ka lang basura na pinulot namin. Ungrateful. Ikaw mismo ang pumatay sa ina ko. Hindi ang Lorenzo na yan ang pumatay sa ina ko kundi ikaw. Buhay ng ina ko ang kinuha mo, at walang kabayaran iyon. Isa pa, hindi lang buhay ng ina ko ang kinuha nyo, pati na ang pera niya. Gumawa kayo ng paraan para makuha ang pera niya na nagkakahalaga ng milyon. Diba, ang pera ng ina ko ang dahilan kaya nakabangon muli ang bumabagsak nyo ng negosyo. Sa madaling salita, yumaman kayo dahil sa pera ng ina ko. Kung anong yaman meron kayo, akin dapat ang mga iyan at hindi sa inyo. Huwag kang ang gumawa-gawa ng kwento, babae ka. Galit na sabi nito. Gumawa ng kwento. Nabasa ko lahat ng iyan sa confession diary ni Daddy. Nakuha ito ng stepmother ko, yung second wife ni Daddy na akala ko walang pakialam sa akin pero meron pala. Nabasa niya ang confession diary ng asawa mo, tumakas siya at dinala niya ang diary. Kailangan niyang magtago kaya hindi niya ito nalbigay sa akin. Nung isang araw pa niya naibigay sa akin. Ang kapal talaga ang mukha niyo. Wala akong pakialam kahit anong sasabihin mo.
Tanga pa rin kayong dalawa ni Shechor. Ang lakas ng loob nyo na pumunta dito na kayo lang, naniwala naman kayo sa sinabi namin na wala kaming mga tauhan na isasama. Ang tatanggan nyo talaga, sumenya si Sofia at lumabas ang maraming tauhan ng grupo nila na nakatago pala sa iba't ibang bahagi ng barko. Binuksan ng tauhan ang pinto ng parang bodega ng barko, at mula doon lumabas ang 4 na taong kinidnap nito. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang hinablot ni Sofia si Shania at itinutok nito ang baril sa anak ko. Bitawan mo ang anak ko, galit na sabi ko kay Sofia. Mommy, si Shania, Daddy, sweetheart, huwag kang matakot, nandito kami ng mommy. Ililigtas ka namin. Napatawa naman si Sofia sa sinabi ni Shechor. Paano nyo iligtas ang anak nyo, dalawa lang kayo? Ang tatapang nyo talaga. Bitawan mo si Shania. Bitawan mo si Shania, impakta ka. Ani ni Lester, matapang pa rin ito kahit na may mga baril na nakatutok sa mga ito. Tumigil ka bata, ikaw ang uunahin ko dyan. Huwag ka nang magsalita anak. Si Gemma sa anak, huwag mo silang idamay dito, pakawalan mo sila. Ani ko, pakawalan. Natatawang sabi ni Sofia. Para sabihin ko sa inyo, papatayin ko ang anak nyo sa harapan nyo mismo. At itong bata ito, si Lester ang tinutukoy ito. Sa naalala ko, may kasalanan ito sa akin kaya, hoy bata, tumingin ka sa akin, sa mga mata ko, para hindi mo makalimutan ang mga mata ko, ang mga matang papatay sa pinakamamahal mong nanay. Ani ni Sofia, at hindi namin napaghandaan ang gagawin ni Sofia, biglang binaril nito sa ulo ang ina ng kawawang bata, nahulog ito sa dagat. Halos hindi ako makakilos sa nakita ko. Nanay! Nanay! Umiiyak na sambit ni Lester, niyakap ito ni Lindia. Umiiyak na rin si Shania. Tawang-tawa naman si Sofia sa ginawa nito, na parang tuwang-tuwa ito. Ikaw ang dahilan kaya namatay ang nanay mo bata ka, pakyalamero ka kasi. Iyak na iyak lang si Lester habang niyayakap ito ni Lindia. Awang-awa ako sa bata. Walang hiya ka, napakasama mo. Napatulo na rin ang luha ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa ito ni Sofia. Ngayon, sa tingin nyo, sinong isusunod ko bago ang anak nyo? Itigil mo na yan, si Shechor. Pakawalan mo silang tatlo. At babarilan ko siya, si Shechor sabay tutok ng baril kay Sandy. Lorenzo, akala ko ba mahal mo ako? Hahayaan mo lang ba akong mamatay? Si Sandy, umiiyak ito. What the F*** Sofia, bitawan mo silang tatlo, pag may mangyaring masama kay, huwag kang ang tanga Uncle Lorenzo, hindi kayang saktan ni Shechor ang kapatid niya. Hindi nagsasalita si Shechor, pinaputok niya ang baril at nadaplisan si Sandy sa braso nito. Maraming dugo ang lumabas sa braso nito, napasigaw at napalyak ito sa sakit. Lorenzo, hawayan mo lang ba akong nasasaktan? Umiyak na sabi ni Sandy. Pakawalan mo silang tatlo, Sofia. Ano? Ayaw ko, gusto ko patay kung hindi ka susunod sa gusto ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Si Lorenzo sabay tutok ng baril sa ulo ni Sofia, days before the meet-up tuso si Lorenzo. Hindi ito mamatay-matay, pero mas tuso si Sofia. Nababalot ang puso nito ng matinding puot at wala itong ibang gusto kundi ang makaganti sa amin ni Shechor sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Sa kasalanan na ito mismo ang gumawa sa sarili. Isang tanga ang maniwala sa kanila. Gusto naming iligtas ni Shechor ang anak namin pero para mailigtas ito kailangan naming ni Shechor na maging tuso din. Hindi kami pwedeng makipag-usap ni Shechor sa pamilya niya o hihingi ng tulong sa mga Saavedra, ang pamilya ng kaibigan namin si Harvey. Ang Saavedra ay ang protector ng ilang kilalang pamilya ng bansa, isa itong mafia organization. Natatakot kami na baka may nagbabantay sa kilos naming dalawa ni Shechor at baka mapahamak pa ang anak namin at ang mga kasama nito. Pero si Marcus hindi nila kilala si Marcus, buong akala nila kaibigan ko lang ito. Hindi nila alam ang tunay na pagkatao nito na isa itong mapanganib din na tao. Si Marcus sa tulong ni Gray ang nakipag-usap sa pamilya ni Shechor at ang nagpaliwanag sa nangyari. Pumunta pa kami sa isla kung saan tahimik na naninirahan ang kapatid ni Shechor. At doon na namin kinatagpo ang pamilya ni Shechor at ang mga Saavedra para may sigawa ang plano. Let me do it. Ani ng isa sa mga pinsan ni Shechor na si Kathleen. Let me do the mission. Ako ang magpapanggap bilang si Ate Sandy.
This is exactly the mission that I told you, Dad, Tito Gareth. After this, babalik na ako at papayag na ako na ipakilala niyo ako sa publiko bilang si Kathleen at haharapin ko na ang mga taong kailangan kong balikan, Dad. Aalis na ako sa Empire at magpo-focus na ako sa kumpanya. Please let me do this job. Mapanganib ang mission na ito, Kathleen. Ani ng ama nito na si Santinir Montreal. Dapat mong isipin ang kambal. Dad, may mission ba akong hindi mapanganib? Please, pangako, ito na ang huli, ititigil ko na ito. Gusto ko lang tulungan ang mga pinsan ko sa huling mission ko. Nagsumamo ang titig, Kathleen sa ama. Masyadong malihim ang pinsan na ito ni Shachar, wala akong masyadong alam sa kanya. Pero sa pagkaalala ko, ikinasal ito noon. Because of failed marriage at pinagdaanan nito, pumasok ito sa Saavedra Empire bilang isang secret agent ng Empire. Pag isang Saavedra, bata pa lang sila ay tini-training na sila dahil sa hindi madali ang maging buhay nila. Kailangan nilang matuto para ipagtanggol ang sarili nila. Kathleen is a Saavedra too. Isang Saavedra ang mommy niya. At saka Dad, hindi pwedeng si Ate Sandy ang ipapadala nyo, mas lalong mapanganib sa kanya. Let's face it, ako lang ang pwede. Magkahawig kami ni Ate Sandy, madali lang naman totally sundin ang mukha niya sa akin through facial prosthetic, magkasing katawan din kami at magkasing tangkad, I know her, madali lang sundin ang boses at kilos niya. At saka, ako lang ang may skills na hawig kay Ate Sandy na kayang lumaban sa Lorenzo na yon. Hindi naman talaga ang misyon ko ang magpapanggap bilang si Ate Sandy, my mission is to kill Lorenzo. He is an enemy of our family, I can't wait to kill him. Young lady, it's my mission to kill him, ani naman ni Marcus. Malaki ang kasalanan niya sa amin. Fine, I will just hit him, but you kill him after I hit him bago pa kita maunahan. Sa bandang huli, pumayag na ang ama ni Kathleen pati na ang mga boss sa Saavedra Empire sa gusto ni Kathleen. Kung kailangan mo akong barilin, don't hesitate to do it, just make sure na hindi mo ako mapapatay. You are a doctor, alam mo ang bahagi ng katawan ng tao na less lang ang pain at hindi peligro. Are you insane? I can't shoot you. You are my cousin, laking matang sambit ni Shachar. Yes, you can, Kuya Shachar. Don't worry, bubugbugin naman kita after, pag matapos na ito. Gagantay naman ako sayo, si Kathleen. Less pain is still painful. Don't worry my dear cousin, binasag na ang puso ko noon. Walang-wala na sa akin ang physical pain, anito na parang humuhugot lang. At isinagawa nga namin ang plano. Pinalabas namin na nakidnap nga ang ate ni Shachar. To make it more convincing walang kaalam-alam ang ibang kamag-anak ni Shachar sa totoo kaya nagpapanik ang mga ito. Mas lalo namin napaniwala si Lorenzo na kinidnap nga namin si Sandy. Back to the meet-up walang hiya ka. Kaya mo akong patayin dahil sa babaeng iyan. Pamangkin mo ako, si Sofia, na galit kay Lorenzo. Ano ba ang babaeng iyan? Hindi mo kano-ano ang babaeng iyan. Siya si Faith, asawa ko siya, si Lorenzo, mukhang may sakit na talaga ito sa pag-iisip. Asawa mo siya. Gumising ka Uncle Lorenzo, hindi siya ang asawa mo. Nasa kanya lang ang puso ng asawa mo, pero hindi siya ang asawa mo. Si Sofia, tumigil ka. Galit na sabi ni Lorenzo saka ito nagpaputok. Napasigaw si Sofia, muntik na itong matamaan. Lorenzo, bakit mo yan ginawa? Ang ina ni Sofia, nakalimutan nyo na ba? Ako ang boss dito. Ako ang masusunod, galit na sabi ni Lorenzo. Now, kung gusto nyong mabuhay pa kayong dalawa, pakawalan nyo ang tatlong iyan, kapalit kay Sandy. Kitang-kita ko matinding galit sa mga mata ni Sofia, pero wala itong nagawa. Binitawan nito ang anak ko, at sabay na humakbang ang mga ito kasama kina Lindia at Lester, binitawan naman namin ni Shachar ang pinsan niya. Sinadya ni Kathleen na mababagal lang ang paghakbang habang malalaki naman ang hakbang nina Lindia at ng mga bata. Hanggang sa nagkasalubong ang mga ito. Habol ko halos ang hininga ko. Gusto kong tumakbo para salubungin ang anak ko pero kailangan kong maghintay, baka mas lalo pang manganganib ang anak ko. Baka mabulilyaso pa ang plano. Marami talagang tauhan si Marcus pati na ang mga Saavedra na nagkakalat sa bawat paligid.
Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo ng anak ko. Nakatingin ako sa kanya, puno ng luha ang mga mata niya. Mommy, ilang hakbang na lang ang pagitan ni Shania sa akin nang napatingin ako kay Sofia, sabay sa pagtingin ko dito ay ang pagtaas nito sa baril na hawak nito at itinutok nito ng baril sa anak ko. Mabilis ko niyakap ang anak at inikot ko ito para may harang ko ang katawan ko dito. Isang putok ang umaalingaw sa buong paligid. Akala ko katapusan ko na pero hindi ako natamaan ni Sofia, bigla naman kasi itong nasipa ni Kathleen. Nahulog ito sa dagat, at hindi na ito napagtuunan ng pansin, kasi nagsimula na ang kaguluhan. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari, kung bakit nakatakbo si Lorenzo, at ngayon nakakover sa amin si Kathleen at si Shachar. Nakita ko ang pagpasok ng Kuya Marcus ko sa barko para sundan naman si Lorenzo. Patuloy naman ang grupo ng mga salvadores sa pamumuno ni Harvey para kalabanan ang grupo ni Lorenzo. Dito lang kayo, tutulong lang ako, ni Kathleen sa amin nang tuluyan niya kaming nadala sa tagong lugar. Tumango lang ako, umalis naman si Kathleen. Si Shachar naman ay hindi na ito makalabas mula sa pinagtataguan nito at nakipagpalitan din ito ng putok pag may pagkakataon. Natatakot ako para kay Shachar, hindi siya katulad sa pinsan niya na dumaan sa isang pagsasanay, sanay sa ganitong kaguluhan. Auntie Sophie, ang nanay ko. Wala na ang nanay ko. Umiiyak na sabi ni Lester. Tulong luha ito. Napaiyak akong nakatingin sa kawawang bata. Iniwan nito ang ama nito na sa pagkakaalam ko isang Russian nung ipinagbubuntis pa lang ito ng ina nito. Ngayon, 2 magulang na nito ang wala. I'm sorry Lester. Tulong luha kong sabi dito. Niyakap ko ang 2 bata. Umiiyak ang mga ito. Patuloy pa rin ang putukan. Marami naman kasing mga tauhan si Lorenza. Maya-maya, napasigaw ako nang nakita na natamaan si Shachar. Bumitaw ako sa mga bata. Lindia, dito lang kayo, magtago kayo dito. Pupuntahan ko lang si Shachar. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Lindia, mabilis akong lumabas mula sa pinagtataguan namin pero bago pa ako nakalapit kay Shachar na ngayon nakahandusay na sa lupa, naramdaman ko ang isang malamig na bagay na itinutok sa akin. Sumama ka sa akin kung ayaw mong kalabitin ko ang gatilyo ng hawak kong baril at basag ang ulo mo. Kahit hindi ko lingunin, alam kong si Sofia ito. Nahulog ito sa dagat kanina, nakaahon pala ito. Huminahon ako. Hindi ako dapat magpanik. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas ako mula sa kanya. Humakbang ka. Ginawa ko naman ang sinabi niya sa akin. Humakbang ako. Alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito kaya ngayon dumaan na kami sa isang tago at maliit na daan. Hindi ko alam kung saan niya ako planong dalhin. Saan mo ba ako planong dalhin ha? Hindi ko napigilan na tanong sa kanya. Sa tingin mo saan, Sophie? Mula pa noon, wala na akong gustong gawin kundi ang mawala ka sa buhay ko. Anito, aminado siyang nasaktan siya sa sinabi nito. Para bang sinasabi nito sa kanya na kahit minsan, hindi siya naging mahalaga dito. Akala mo ba talaga na gusto kong may kakambal ako? Hindi, kahit mas mahal ako ng mga magulang natin pero mas marami pa rin ang nagkakagusto sa'yo. Ikaw ang maganda, ikaw ang matalino, ikaw na lang lahat kahit magkamukha tayo pero ikaw ang maganda sa paningin ng mga tao. Paano ka maging maganda? Ang mukha mo ay akin lang naman. Mas maganda pa rin ang original kaysa peke, hindi ko napigilan sambit. Tumigil ka kung ayaw mong papatayin kita ngayon din. Hindi na ako nagsasalita. Wala sa plano ko ang mamatay, gusto kong mabuhay para sa mga anak ko at para sa isang pang pagkakataon naming dalawa ni Shachar. Naalala ko si Shachar. Sana okay lang siya. Isa siyang doktor kaya alam niya kung paano makasurvive sa sugat niya. Para sabihin ko sa'yo hindi kita minahal ng tulad sa iniisip mo. Sa totoo lang, hiniling ko nga sa mga magulang natin ang puso mo na siyang regalo nila sa akin sa 18th birthday natin sana. Bakit? Gusto kong gumaling. Gusto kong maging malakas. At ikaw lang ang tanging pwedeng maging donor ko. Hindi ko naman inaasahan na papayag pala sila. Ganyan nila ako kamahal. Hindi katulad mo na hindi ka man lang nila minahal. Ni Katie Ting ay hindi ka minahal ng mga magulang natin. Masakit di ba? Masakit marinig ang katotohanan. Tama siya, masakit pa rin marinig ang katotohanan. Masakit pa rin tanggapin ang totoo. Pero mas matindi ang galit ko kaysa sakit na naramdaman ko. Sinira ng mga magulang niya ang buhay ko.
Sinira niya ang buhay ko. At idinamay pa nila ang anak ko. Ang dami nilang idinamay para lang sa paghihiganti niya na walang katuturan. Ipinalingga ko ang aking mga mata sa buong paligid, naghahanap ng tiyempo para makawala ako sa kanya. Patuloy kami sa paghakbang hanggang sakong siyam na alam nung mga panahon na yun na hindi naman talaga kita kapatid pero wala na akong pakialam sa'yo. Wala na akong pakialam kahit mamatay ka man. Kung alam ko lang na madisgrasya ako nung araw na yun. Sana iba na lang ang plano ko. Sana yung plano ko ay yung ikaw ang mapahamak, ikaw ang mamatay. Kasi hindi ka naman mahalaga sa akin. 7 masakit diba? Huminga ako ng malalim. Sofia, hindi naman masakit eh. Alam mo ba kung ano ang masakit? Ano? Yung hindi ka nagawang mahalin ni Gray at pinaniwala mo ang sarili mo na ikaw ang mahal ni Shachar. Iyon ang masakit. Walang hiya ka. Tumahimik ka. Nagtatanong ka. Sinasagot lang kita. Pero sa tingin ko masakit din ito. Bigla kong inapakan ang paa niya, napaigik siya sa sakit kaya nabitawan niya ako. Nawala siya sa focus dahil sa sakit. Sinamantala ko ito, malakas ko siyang itinulak kaya natamba siya. Mabilis kong kinuha ang baril mula sa patay na lalaking nadaanan namin. At itinutok ko ito sa kanya. Sige, paputukin mo. Patayin mo ako. Hindi na nakapagtataka yan, hindi ka naman naging mabuting kapatid sa akin. Mula pa noong bata pa tayong dalawa, lagi mo na akong ipinapahamak dahil gusto mong may mangyaring masama sa akin. Kaya hindi na ako magtataka kung paputukin mo man yang baril. Aniya, matalim ang titig ko sa kanya. Itinapat ko ang daliri ko sa gatilyo ng baril. Pero nanginginig talaga ang kamay ko. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na ito. Nahahawak ako ng baril at may papatayin akong tao. At ang taong papatayin ko ay walang iba kundi ang kinilala kong Kamabal. Akmang ipuputok ko na ito ng, hindi mo ba ako mahal Sophie? Papatayin mo ba talaga ako? Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon para makapagbagong buhay at pagsisihan ang mga kasalanan ko? Tanong ni Sofia sa akin, nagsumamo ang titig niya sa akin. Natigil ako sa plano kong gawin. Habang nakatingin ako sa kanya, naalala ko ang aking kakambal na minahal ko. Minahal ko ng sobra si Sofia kaya napakasakit sa akin ang katotohanan na hindi man lamang niya ako minahal. Hindi ako makasagot. Tuluyang tumulo ang luha ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit humantong kami sa ganito ni Sofia. Buong akala ko matatag ang pagiging magkapatid namin. Buong akala ko, habang buhay kaming dalawa ni Sofia ang magkakampi pero hindi ito ang nangyari, dahil kaming dalawa ang maging magkalaban at ngayon pareho namin gustong patayin ang isa't isa. Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Bakit dito nauwi ang maganda naming samahan? Hindi mo ba talaga ako minahal, Sofia? Napatanong siya dito. Paano kung sasabihin ko sa'yo na minahal naman talaga kita, Sophie? Sinalubong niya ang titig ko. Pagsasabihin ko ba sa'yo ang totoo na minahal naman talaga kita? Mapapatawad mo ba ako? Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Di ba, magkakampi tayong dalawa? Mas lalong napatulo ang luha ko, naalala ko kasi ang bahagi ng kabataan naming dalawa na magkasama. Kaya lang hindi kita minahal at kaya kitang patayin. Mabilis na itinutok ni Sofia sa akin ang baril na nabitawan niya kanina. At isang putok ang tumapos sa titigan naming dalawa. Tunay nga sa bandang huli, mananaig pa rin ang kabutihan. Napatingin ako sa puntod ng mga kinilala kong mga magulang, at nasa tabi din nila ang puntod ng kinilala kong kakambal. Hanggang ngayon, masakit pa rin, hindi naman kasi madaling maghilam ang sugat ng kahapon. Kinilala ko sila bilang pamilya ko, minahal ko pero sila pala ang sisira sa buhay ko. Namatay ang kinilala kong ina nung araw na yon. Natamaan ito ng baril. Hindi nagawang ipagtanggol nito ang sarili nito, hindi ito nakatakas. Hindi ako ang bumaril kay Sofia kundi ang kuya kong si Marcus. Muntikan na rin ako nung kung hindi lang naunahan ni Kuya Marcus si Sofia. Naalala ko paniyakap ko ang duguan katawan ni Sofia. Hindi ko ito mapigilan kasi nasasaktan ako sa nangyayari sa aming dalawa. Sophie, patawad. Pero gusto ko lang malaman mo na totoo naman kitang minahal noong mga bata pa tayo. Kataga na binitawan ni Sofia bago siya tuluyang nawala ng buhay sa mga braso ko. Ito ang mga huling pagkatapos ng dagok na yun, wala kaming sinayang na oras ni Shachar, inayos namin ang mga kailangan ayusin.
Binigyan namin ng matinong libing sina Sofia at ang ina nito. Pinalibing din namin ng maayos ang ina ni Lester na si Gemma. Doon ako awang-awa sa bata. Sila yung mga inosente na nadamay sa galit ni Sofia sa amin ni Shachar. Pagkatapos ng libing ni Gemma, bumalik kami dito sa Manila at napagpasyahan kung ibenta na lang ang beach resort ko doon. Mahalaga iyon sa akin pero kailangan kong bitawan para sa bagong buhay na pinaplano namin ni Shachar para sa pamilya namin. Shachar and I has a plan that once everything is in order, we will move to another country to start a new life. This will also help the children avoid remembering the painful events and minimize the chances of them being traumatized because of the new environment. Sa pag-alis namin sa probinsya ay dinala namin si Lester, inihabilin ng dalawang matanda sa aming dalawa ni Shachar si Lester dahil parehong matanda na ang mga ito. Plano na rin namin ni Shachar na asikasuhin ang adoption ni Lester para maging legal namin itong anak. Para maging pantay ang karapatan niya sa mga anak naming dalawa ni Shachar. At mamahalin namin ito na parang sarili naming anak. Lester and Shania are still under counseling para hindi sila magkaroon ng trauma sa nangyari. They are still young, and there's a high possibility that they may have experienced trauma from what happened, whether we notice it or not. That's why we didn't wait for it to manifest. We immediately had them see a psychologist. They are currently undergoing counseling. Huling sulyap muna ang ginawa ko sa puntod ng kinilala kong pamilya bago ako humakbang para lisanin ang lugar. Kung nasaan man sila ngayon, sa kabila ng lahat ng kasalanan sila sa akin, hangad ko pa rin ang kapayapaan ng mga kaluluwa nila. At kung totoo man ang reincarnation, sana sa susunod na buhay nila ay maging mabuting tao sila, maging masaya at makamtan ang maganda at makabuluhang katapusan. Saan nyo ba kasi ako dadalhin? Tanong ko kina Shania at Lester, naka-blindfold ako, hinawakan ako ng dalawang bata sa magkabilang braso ko para hindi ako matamba. May sorpresa daw kasi sila sa akin. Wait mommy, we're almost there. Si Shania. Kayo talaga, baka kung ano na yan, natatawa kong sabi. Magugustuhan mo ito Auntie Sophie, si Lester. Ayaw niya kaming tawagin mommy at daddy ni Shachar, hinayaan ko na lang. Alam kong nalilang siya, at saka masyado pang presko ang sakit na dulot sa pagkawala ng nanay niya. May mga pagkakataon nga na para siyang binangungot sa gabi at sinasambit ang pangalan ng nanay niya. Pero gagawin naming dalawa ni Shachar ang lahat, makaahon lang si Lester mula sa trahedya na yun sa buhay niya. Maya-maya, naramdaman ko na binitawan ako ni Shania at Lester at iniwan nila akong dalawa. Tinawag ko ang pangalan nila pero hindi nila ako sinagot. Tahimik lang ang buong paligid. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtanggal ng kung sino sa blindfold ko. At kahit hindi ko pa nakikita sa kung sino ang gumawa nito. Kilala ko na ang amoy niya. Naramdaman na siya ng puso ko. Shachar sambit ko magkaharap na kaming dalawa. Ipinalingga ko muna ang mga mata ko sa buong paligid. Candlelight dinner at ang ganda ng lugar, puno ng palamuti ng mga bulaklak. Ang ganda din ng gabi, maliwanag ang buwan. Asawa ko pa rin naman siya. Hindi pala niya itinuloy ang annulment naming dalawa noon. Ang dokumentong natanggap ko noon na magpapatunay na wala ng bisa ang kasal naming dalawa ay peke pala. Wala talaga sa plano niyang hiwalayan ako, ginawa lang niya yun para maprotektahan ako laban sa Sofia. At plano niya noon, ay hahayaan muna niya kaming umalis ni Shania habang iniisip pa niya kung paano isahan si Sofia. Kung paano ayusin ang problema niya kay Sofia. Pero naunahan siya nito. Bago pa man niya nagawa ng hakbang niya, naisahan na siya ni Sofia. At nagawa na ni Sofia na alisin kaming dalawa ni Shania sa alaala niya. Baby, nakangiti niyang sabi. Shachar, ano ito? Parang ngayon lang ako nagdadalaga. Kinikilig ako ng husto sa ginawa niyang ito. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang lumuhad sa harapan ako. Anong ginagawa mo, baby? Sophie, alam kong marami akong pagkakamali na nagawa sa iyo at napakaswerte ko dahil sa kabila ng lahat, minahal mo pa rin ako tinanggap muli sa buhay mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. At salamat dahil sa kabila ng pagkakamali at pagkukulang ko, napakataba ng puso mo para patawarin ako at binigyan mo ako ng isang pang pagkakataon para mapatunayan kong mahal na mahal kita. Hindi ako nagsasalita,
Nakatitig lang ako sa kanya, kitang-kita ko ang pagmamahal sa mga mata niya. Kaya nag-init na talaga ang bawat sulok ng mga mata ko. I wanted to have a fresh start, kasama ka at ang mag-anak natin. I remember I didn't propose to you before kahit pa halos buong buhay ko pinapractice kung paano mag-propose sa'yo. Nakakakaba pala ito, napatawa ako sa sinabi niya. Napasimangot naman siya, pero ngumiti din siya agad. Baby, will you marry me again? At tumambad sa paningin ko ang isang diamond ring. Napatitig ako sa kanya habang walang tigil sa pagtulo ang luha ko. Bakit ko nga ba siya tinanggap agad muli sa buhay ko? Dahil ito sa madaming kadahilanan. Maliban sa mahal ko pa siya at ramdam ko din na mahal niya ako, bakit ko pa putatigilan pa kung gusto ko siyang makasama muli? Ang daming panahon na nasayang naming dalawa ni Shachar, nagkakaedad na kaming dalawa pero hindi pa rin kami nabigyan ng pagkakataon para maging masaya kasama ang isa't isa. Kailangan namin bumawi sa mga panahon na nasayang. At kailangan namin bumawi agad. Isa pa, bilang isang ina, dapat ko din isipin ang kasiyahan ng mga anak ko. Gusto makasama ng mga anak ko ang ama nila. Ayaw kong ipagkait sa kanila na makasama nila ang ama nila. Matagal nang nalayo sa kanila ang ama at masyado silang nangungulila dito. They deserve to have a happy and completed family. Yes, tulong luha ko kay Shachar. I will marry you again, Shachar. Ngumiti siya, pero namumula talaga ang mga mata niya. Sa kanya isinuot ang singsing sa daliri ko kung saan ito nararapat. Tumayo siya at pinunasan niya ang luha ko. Thank you, baby. Tuluyan niyang tinawid ang pagitan ng labi naming dalawa. Agad naman akong nakipagpalitan ng halik sa kanya. Napaka-passionate ng halikan naming dalawa. Puno ito ng pagmamahal. Pagkatapos ng mahaba naming halikan, magyakapan kaming dalawa habang nakatingin kami sa mata ng isa't isa. He is the only man that I love. I can't believe na sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, haharapin na pagkasama ang bawat umaga na positibo. He is mine. He is mine, ever since. I love him, then, now, forever. Baby, umaangat ang mukha niya sa akin. She is so beautiful. Lagi akong nagagayuma sa ganda niya. At hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin. Have I ever told you just how much I love you? Every single day. You tell me every morning before we even get out of bed, and every night without fail, just before we fall asleep. I couldn't help but smile. Every day, I made sure to show her and remind her just how much she means to me. It's something I promised her long ago that I would never take for granted the second chance she gave me. I was determined to prove, again and again, that I would never let her down. And I'll never stop telling you how much you mean to me. I love you more than words can ever express, Sophie. More than you'll ever know. She looked at me with that soft, sweet smile of hers and gently pressed her lips to mine. That simple, loving gesture made my heart race like it always does whenever she's nearby. And I love you too, Shachar, she whispered, her words filling me with warmth. In 10 years of being married at second time, hindi perpekto ang pagsasama namin pero masaya kami, masaya ang pamilya namin. After our wedding, inayos na namin ang pag-migrate namin dito sa Canada para sa bagong simula. I am working in one of the biggest hospitals here in Canada as a surgeon. Habang may sariling butik naman si Sophie. We brought Lester with US, but we didn't legally adopt him. Si Lester mismo ang nakiusap sa amin na wag siyang tuluyan ampunan. But we are his legal guardian hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. Kaya nung nag-18 years old na siya, hindi na namin siya pinigilan ni Sophie nang napagpasyahan niyang bumalik sa Pilipinas at ngayon nga, he is studying there in a medical school. Kami pa rin naman si Sophie ang nagpapaaral sa kanya and he respected US na parang tunay na mga magulang. Mahal din naming dalawa ni Sophie si Lester na parang sarili naming anak. Naging mabuting kuya ito sa mga anak naming dalawa ni Sophie. Shania is now 16, and pareho kaming proud ni Sophie sa kanya. Mabait at matalino ang anak namin. Aahan is now 11, medyo maloko pa ang anak namin ito pero hindi naman pinabayaan nito ang pag-aaral nito.
At ang bunso namin ni Sophie, kambal, babae at lalaki, sila ang pahinga naming dalawa ng asawa ko sa buong araw na pagtatrabaho. Si Lindia pa rin naman ang nag-aalaga sa mga anak namin, kasama din namin siya dito sa Canada. After weathering the intense storm we had to face, Sophie and I emerged even stronger, not just for ourselves, but for our children as well. We've grown more resilient, and now more than ever, we're determined to do whatever it takes to protect the family we've created together. Constant secrecy rarely brings anything good. You can't always handle everything on your own, sometimes, you need someone you can lean on. If something is weighing on your heart, there's no harm in speaking up and sharing it. Bottling things up only creates more distance, and honesty is what keeps you as close. This is our story. Sophie and me are now signing off. Thank you very guys at umabot kayo hanggang dito. God bless sa inyo. Love lots.